madaling i-convene yung National Security Council. Pero duda ako kung iimbitahan nila yung dalawang previous president. Si ano ba to? Si PJB? Mga plano. No? Hindi lang isang Trojan horse yun, baka dalawang Trojan horse yun. Dalawa. Yung iimbitahan nila. No? Pero in fairness, Sec, Ina, sinabi naman ni PRRD dati, no? Ewan ko kung sa lahat ng mga sinabi niya. Pero isa sa mga sinabi niya, tungkol sa China, ibang usapan na rin daw pag minasaktan ng mga sundalo ko. Sabi pa nga niya, parang gano'n eh. Ito, sundalo niya rin yun. Kahit hindi na siya Pangulo. Sundalo pa rin niya kasi tinuturing niya yung mga sundalo na kanya eh. Diba? Mga polis kanya eh. So, yun yung binanggit niya dati. So, ibig sabihin, wala pa rin ako narinig, no? Tungkol sa statement from PRRD, tungkol dito. Pero yun yung isa sa mga binanggit niya. Ibang usapan. Pag yung mga sundalo ko, tama naman yung sinabi mo, Michael, in fairness. In fairness kay ex-President Duterte. Hanggang doon na lang tayo, in fairness na lang. In fairness dahil na lang. Alam mo naman, napabago-bago yung kanyang posisyon. Simula doon sa kanyang jet ski. Yan. Kampanya pa lang, di ba? Jet ski, nasasakyan niya at dadalhin niya yung bandera ng Pilipinas at ilalagay niya doon sa artificial islands ng China. Alam naman natin, nakailang tumbling na siya. Kaya, duda ako kung merong magtitiwala sa kanyang sinasabi. In fairness, ha? In fairness. Kaya nga doon ako nagbulasik eh. Pero naalala ko lang kasi, siyempre, tingnan natin sa mga dati rin sinabi nila o mga sinasabi nila. Pero, ang aaminin ko, Michael Ina, medyo tumitindi yung confrontation sa ating West Philippine Sea. Sobra. Itong huling incident ito yung pinakamatinding insidente. Nakita mo naman, di ba? May mga bolo, may mga sibat, may mga pamalo, no? Walang barilan. Pero pwedeng nagkamatayan dyan kahit walang barilan. Kaya hindi nakakakwan ito. Hindi ibang klaseng kwento. Ibang klaseng escalation ito. Ang pwede pang mangyari ngayon dito ay hindi yung pagko-convene lamang ng National Security Council. Mas madaling gawin yan eh. Ang tanong dito ay magko-convene ba sila ng Mutual Defense Committee? I-convene ba nila yan para pag-aralan kung kailangan na bang i-invoke yung Mutual Defense Treaty. Yan yung bago. Yan yung naiiba dun sa pag-convene ng National Security Council. Madaling i-convene ng National Security Council. Pero, inuulit ko, magdududa ako kung iimbitahan yung dalawang former president. Dahil hindi lang dalawang former president yon. Dalawang clear Trojan horses yung dalawa na yon.